Magandang araw, dagdag na impormasyon lang po doon sa last post ko on my hip replacement. Nag-hip replacement po ako noong 2014 December dahil napudpud po yung left hip bone ko. Ang ginawa, tinanggal, pinalitan ng titanium implant. Unfortunately po, after 4 years, within that 4 years, nagkaroon po ng space yung pinaglalagyan ng buto. So, dahil lumuwag yung space, nag-twist po, kung makikita nyo sa post ko, nag-twist yung implant. Kailangan siyang tanggalin. So, nung tinanggal po siya, bumalik ako dito sa Baguio noon dahil nakabase ako sa Palawan, pinalitan siya ngayon ng, kung tawagin nila ay spacer. Yung spacer na yon parang implant din, temporary implant na ceramic, made of ceramic po siya. So, nag-IV antibiotic ako for 1 month. Drip po yan, IV drip everyday, pumupunta ako ng ospital. So, umokay na siya. Umuwi kami ng probinsya uli. Pagdating sa probinsya, 1 week pa lang akong dumadating, namagana naman siya at sabi ng ortho doctor ko, kailangan na lang siyang tanggalin. So ngayon, practically, literally, wala na akong hip bone dito sa aking kaliwang hita. Kung titinan nyo, yan. Hindi pantay dahil wala nang hip bone dito. At mas prefer ko po ang walker dahil secure ako, tingnan nyo. Kahit galaw-galawin ako dyan ganyan, parang ilan ang paa ko? 5. 4 sa walker, isa yung paa ko, yung puwersa ko kasi nasa kanan. So, mas gusto ko to, meron din akong saklay, pero yung saklay hindi ako secure. So, every time na lalabas ako, punta ng dialysis, punta ng SM, punta somewhere, dala ko yung wheelchair ko at yung walker ko. Mas gusto ko pa nga minsan yung walker ko lang. Pero pag malawak yung pupuntahan ko, kailangan kasama ang wheelchair ko, plus ang walker ko. Pero kung halimbawa like yung cafe na pinupuntahan ko lagi pag nagmi-meeting ako, malapit lang yun sa kalsada, pagbaba ng sasakyan, cafe na, dala ko, walker lang. Minsan, walker at maliit na upuan na nafo-fold dahil pwede ako mag-walk, mag-sit, mag-walk, mag-sit. So, ganun po yung style ko. Mas prefer ko ito dahil secure na secure ako dito. At ang pwersa ko, yan, again, kanan, tapos yung kamay ko, mas napapagod yung kamay ko kaysa yung hita ko. So, hindi ako pwedeng tumayo ng mas matagal dahil nangangawit or nanginginig na siya pag masyadong matagal yung aking pagtayo. Kaya dapat laging nasa tabi ako ng upuan. So, I hope nakatulong po yung munting kaalaman o impormasyon sa inyo bilang pasyente at sa akin bilang isang pasyente rin at dialysis patient na PWD. Mula sa Baguio, ako si Odi. More than 13 years na nagda-dialysis. Follow me on Facebook for more, ha? Lagay niyo po sa comment section kung mayroon kayong mga comment, ha? So, happy weekend everyone. O, di ba? Ang saya.